Ito na ang araw na maililigtas ko ang aking anak. Pero bago pa man bumukas ang pinto ng operating room, isang malamig na papel ang isinampal sa mukha ko. Isang court order mula sa lalaking nang iwan sa akin 11 taon na ang nakakaraan. Si Enzo Valdez kasama ang kanyang abogado ay nakatayo doon habang ang mga kamera ng media ay kumikinang sa mukha ng aking naghihingalong anak. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng wheelchair ni Miko. Ang 10 taong gulang kong anak ay tumingala sa akin. Ang kanyang mga labi ay namumutla at ang dibdib niya ay kapansin-pansing kapos sa hininga. Nanay, bakit po tayo pinipigilan ng mga kuya na may hawak na papel? Mahina niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagod. Wala ito, anak. Huwag kang tumingin sa kanila. Tingnan mo lang si nanay. Bulong ko habang pinipigilan ang nanginginig kong mga kamay na magpakita ng takot. Ngunit ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay nagpapatunay lamang ng aking matinding pangamba. 11 taon akong nagtrabaho ng panggabing shift sa Makati Call Center, nagpakahirap sa bawat patak ng pawis at luha para lamang marating ang araw na ito. Ang araw na may magliligtas sa butas sa puso ni Miko. At ngayon, sa mismong sandaling abot kamay ko na ang tagumpay, may dumating para agawin ito. Joyce Navarro! Ang malamig at pamilyar na boses ng abogadong tumawag sa pangalan ko ay bumasag sa katahimikan ng puting koridor ng ospital. Ibinababa namin ang kautusan mula sa Regional Trial Court. Bilang kinatawan ni Mr. Enzo Valdez, ipinagbabawal namin sa iyo na ilipat ang bata sa operating room nang walang pahintulot ng aming kliyente at walang wastong pagsusuri sa legal na karapatan niya bilang ama. Lumingon ako. Si Enzo, ang lalaking minsang nagpangako sa akin ng langit at lupa bago biglang naglaho noong panahong nalaman niyang mahirap lamang ang pamilya ko at iniwan akong mag-isa sa dilim. Ngayon, nakatayo siya sa harapan ko, suot ang mamahaling itim na suit, mukhang matagumpay. Malamig ang mga mata at sa tabi niya ay ang kanyang kasintahang socialite na si Sofia na tinitingnan kami na parang mga pulubi sa tabi ng daan. Ama? Namilog ang mga mata ko sa galit. Nanuot ang matinding init sa aking lalamunan. Ngayon mo naaalalang ama ka niya? 11 taon, Enzo? 11 taon na lumaban ako mag-isa habang nag-aagaw buhay ang anak ko sa bawat gabi ng pag-ulan dito sa Maynila. Nasaan ka noong nagdurusa kami? Joyce, let's not make a scene here. Malamig na sagot ni Enzo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, bagaman nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Kailangan kong malaman kung ang batang ito ay akin talaga, at kung gayon, hindi ko hahayang iligaw mo siya o itago sa akin. Itago? Napahalakak ako nang may halong tait at hinagpis. Ikaw ang nagtago. At ngayon na ibinigay ng tadhana ang pagkakataong mabuhay ang anak ko sa tulong ng isang pribadong donor, pipigilan mo pa siya dahil lamang sa takot kang masira ang pangalan at negosyo mo? Bago pa makasagot si Enzo, narinig ko ang sunod-sunod na tunog ng flash ng kamera. Sa isang iglap, ang tahimik na sulok ng ospital ay napuno ng mga taong may dalang mikropono at kamera. Si Sofia, ang kasintahan ni Enzo, ay bahagyang numiti habang palihim na nagbaba ng telpono. Siya ang tumawag sa mga reporter. Nais nilang durugin ang natitira kong danggal sa publiko. Miss Navarro, totoo po bang ginagamit ninyo ang sakit ng bata para makapiga ng pera sa pamilya Valdez? Sigaw ng isang mamamahayag, itinutok ang mikropono sa mukha ko habang si Miko ay lalong napaatras sa takot. Tumibok ng mabilis ang dibdib ko. Naramdaman ko ang matinding init ng hiya at galit na sumisiklab sa aking dibdib. Isang uri ng kawalang katarungan na yumuyurak hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa karapatan ng aking anak. Ngunit, hinding-hindi ko hahayaang yurakan nila kami ng ganito. Bigla kong inagaw ang kopya ng court order mula sa kamay ng abogado.
Sa harap ng mga nag-uumapaw na kamera at nag-uusisa na mga mukha, pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at itinapon sa paanan ni Enzo. Wala kang karapatan, ang sabi ko. Ang boses ko ay matatag, basag man ng luha ngunit puno ng pot. Ang katawan ng anak ko ay hindi negosyo ng mga Valdez. Hinding-hindi ninyo kami mapipipigilan. Hinihila ko na ang wheelchair ni Miko. Papasok sana sa pintuan ng ICU nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ng punong manggagamot. Si Dr. Mendoza ay lumabas, bit-bit ang isang kulay abong folder at tumingin sa amin ng may matinding pag-aalala. Miss Navarro. Ang panimula ng doktor, ang boses ay mabigat. Ipinapaalam ko sa inyo na dahil sa legal na aberyang ito at sa banta ng demanda mula sa pamilya Valdez, ang ospital ay napipilitang kanselahin ang schedule ng operasyon ngayong araw. Kung hindi maaayos ang usaping ito sa loob ng 24 na oras, mapipilitan kaming i-pull out ang pondo ng donor at ibigay ang slot sa ibang pasyente. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ang pagtibok ng paligid ko. 24 na oras. Kung mawawala ang slot na ito, mamamatay si Miko. Tumalikod ako at tiningnan si Enzo nang may matinding pagnanais na siya ay patayin gamit lamang ang aking mga mata. Ngunit si Enzo ay nakatingin lamang sa akin ng may malamig at misteryosong titig, habang ang mga reporter ay patuloy na isinisigaw ang pangalan ko sa dilim ng pasilyo. Nakatayo pa rin ako sa labas ng pintuan ng ICU nang maramdaman ko ang lamig ng hangin sa pasilyo ng ospital. Ang mga yabag ng mga nurse at ang mapuputing ilaw ay tila umiikot sa aking paningin. 24 na oras. Yun na lamang ang natitira kong oras para iligtas ang buhay ni Miko. Pero ang isip ko ay binabagabag ng isang masakit na katotohanan. Ang kinaroroonan ko ngayon ay isang madilim na silid sa pamilya Valdez. At ako ang nag-iisang target sa gitna ng kanilang crossfire. Pagka-uwi namin sa aming maliit at masikip na paupahan sa gilid ng riles ng tren sa tapat ng Makati, inihiga ko si Miko sa kanyang maliit na papag. Hinimas ko ang kanyang no na may bahagyang init. Pagod na siya sa biyahe at sa takot kanina. Nanay, hindi pa tayo mamamatay? Bulong ni Miko habang mahigpit na yumakap sa luma niyang unan. Parang may bumara sa lalamunan ko. Pinilit nung umiti habang pinupunasan ang pawis sa kanyang muka. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Si nanay ang bahala, matulog ka na. Nang masiguro kong mahimbing na ang tulog niya, lumabas ako sa maliit naming beranda. Doon, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Maynila, kinuha ko ang cellphone ko. Kailangan kong pumasok sa trabaho mamayang gabi para sa panggabing shift. Kung hindi ay tuluyan na akong mawala ng trabaho at ng huling porsyento ng insurance coverage na natitira. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, tumunog ang telpono ko. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot ko. Miss Navarro. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, profesional, ngunit may halong pagbabanta. Ako ang legal counsel ng Valdez Group. Nais lamang naming ipaalala sa iyo na ang pag-uugali mo kanina sa ospital at ang pagpunit mo sa court order ay mga seryosong paglabag. Kung magpapatigas ka pa at itutuloy ang pag-akyat sa media, sisiguraduhin naming wala ng ospital sa buong Pilipinas ang tatanggap sa anak mo. Nanginig ang mga kamay ko sa galit. Ibinalibag ko ang pinto ng beranda kahit pilit kong pinigilan para hindi magising si Miko. Mga hayop kayo! Mamatay tao! Sigaw ko sa telepon bago ko ito pinatay. Subalit hindi nagtagal ang galit ko. Napalitan ito ng matinding pangamba nang magsunod-sunod ang pagtulog ng notification sa phone ko. Pagbukas ko ng social media, sumambulat sa akin ang mukha ko at ni Miko. Isang sikat na entertainment at business vlog ang naglabas ng balitang,
isang call center agent sa Makati, inakusahang ginamit ang peke at eksklusibong dokumento para pilitin ang tagapagmana ng Valdez Group na kilalanin ang batang di tiyak ang ama. Ang mga komento ay puno ng pandidiri at panghahamak. Gold digger! Mga taong ngayon lang nakakita ng milyon kaya gumagawa ng istorya. Kawawa naman ang CEO ng Valdez, ginawang gatasan ng babaeng yan. Hindi na lamang ito laban sa ospital. Ito ay isang pampublikong pagbitay sa aking danggal. Ang hiya ay parang latigo na humahampas sa mukha ko. Ngunit mas masakit kaysa sa mga salita nila ay ang katotohanan na kailangan ko pa ring pumasok sa trabaho sa loob ng 2 oras. Nang gabing iyon, sumakay ako sa jeepney patungong Makati. Ang mga pasahero sa tabi ko ay nagbubulungan habang nakatitig sa kani-kanilang telpono. At ang isa sa kanila ay lumingon pa sa akin ng may pagdududa. Nanatili akong nakayuko. Bikbit ang lumang bag ko kung saan nakalagay ang kopya ng mga dokumento ng kumpanya. Nang makarating ako sa call center office, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon at ng mga mapanghusgang tingin ng mga kasamahan ko sa team. Si Sarah, ang dati kong malapit na kaibigan at kasama sa shift, ay lumapit sa akin habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na tasa ng kape. Joyce, totoo ba ang nasa balita? Tanong niya ng may halong awa at pag-iingat. Sabi ng HR, pinag-iisipan na ng management kung kailangan kanilang i-terminate pansamantala dahil naapektuhan na ang reputasyon ng kumpanya natin. May tumawag daw kasi mula sa Valdez Group kahapon. Napalunok ako ng laway. Sarah, ikaw din ba ay naniniwala sa kanila? Kilala mo ako. Alam mo kung paano ko binuhay si Miko ng mag-isa sa loob ng 11 taon. Hindi sa ganon, Joyce. Pero kalaban mo ang mga Valdez. Mayaman sila. May hawak silang kapangyarihan. Sagot niya habang umiwas ng tingin. Bago pa ako makasagot, lumitaw sa aming harapan ang aming supervisor na si Mr. Ramos. Seryoso ang mukha at may dalang brown envelope. Joyce, I'm sorry, panimilan niya ng walang emosyon. Management decision. Kailangan mong mag-leave muna. Effective immediately. Dahil sa mga alegasyon laban sa iyo, hindi mo na pwede rito ang empleyadong sangkot sa mga kontrobersyang pampubliko. Tiningnan ko ang sobre sa kamay niya. Tinanggalan nila ako ng trabaho. Tinanggalan nila ako ng huling sandata para kumita ng pera sa gitna ng krisis na ito. Ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ko ang pagyeyelo ng aking dugo na napalitan ng isang matinding apoy. Hindi na lamang ito simpleng usapin ng pag-alipusta. Ito ay sadyang paggiba sa aking kabuhayan para sumuko ako. Paglabas ko ng gusali ng call center sa madaling araw, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Makati at ng ulan na unti-unting pumatak. Habang naglalakad ako palayo sa nagniningning na mga tour ng mga mayayaman, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng isang nume rong matagal ko nang hindi pinapagana. Hello? Ang sagot mula sa kabilang linya. Enzo? Ang sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Kunin mo ang papel ng ADN na gusto mo. Magkita tayo ngayon din. Kung akala mo mapipilit mo akong sumuko sa pamamagitan ng pag-alis ng trabaho ko at pagsira sa pangalan ko, nagkakamali ka. Ang ulan sa Makati ay tuluyang bumuhos. Ginagawang mistulang salamin ang mga basang kalsada kung saan sumasalamin ang mga nagniningning na neon lights ng mga mamahaling gusali. Ngunit walang karangyaan sa loob ng 24 oras na cafe sa tabi ng kalsada kung saan naghihintay si Enzo. Nang makapasok ako, bitbit ang aking basang payong at ang lumang bag, agad kong nakita si Enzo. Nakauupo siya sa isang sulok. Nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling suit, ngunit nakabukas na ang unang botones ng kanyang polo at ang mukha niya ay rikit na pagod. Nang maramdaman niya ang presensya ko, nag-angat siya ng tingin. Tumayo siya agad, parang may balak mag-alok ng upuan o magsalita.
Ngunit sinalubong ko na siya ng isang malamig at matalim na titig. Umupo ako sa tapat niya nang hindi man lamang nagpapahintulot. Sabi ko sa telepo, handa akong ibigay sa iyo ang gusto mo. Ang ADN test na yan. Panimula ko, ang boses ko ay mababa, ngunit may diing tumusok sa tahimik na paligid ng cafe. Pero tapusin natin ang larong ito ngayon din, Enzo. Ayokong ginagalaw ang trabaho ko at lalong ayokong nadadamay ang mga taong walang kinalaman sa pamilya ninyo. Huminga ng malalim si Enzo. Itinukod ang kanyang mga siko sa mesa at ipinag-krus ang mga daliri. Wala akong kinalaman sa pagpapatalsik sa trabaho mo, Joyce. Nang hako ako sa sarili ko, nahahanapin ko ang tamang paraan para maayos ito nang hindi ka nasasaktan ng ganito. Wala kang kinalaman? Napang-iti ako ng may kapaitan. Enzo, ang ama mo at ang mga abogado mo ang nagpakalat ng balita para durugin ako sa mata ng publiko. Sa tingin mo ba ay naniniwala pa ako sa mga pangako mo? 11 taon na ang lumipas nang sabihin mong babalikan mo ako pagkatapos mong ayusin ang buhay mo sa ibang bansa. At ano ang ibinalik mo? Isang utos ng hukuman para pigilan ang operasyon ng anak ko. Natigilan si Enzo. Ang mga mata niya ay nagdilim at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang bigat ng konsensya na bumabagabag sa kanya. Hindi ko ginusto ang desisyon ng ama ko, Joyce. Nang malaman ko ang tungkol kay Miko mula sa mga rekord ng korporasyon ilang buwan na ang nakakaraan, akala ko pwede nating usin ito ng tahimik. Rekord ng korporasyon? Sinalubong ko ang mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Enzo. Tila napaktantong niyang nadula siya sa pagsasalita. Ngunit huli na, hinarangan ko ang mesa. Magsalita ka, Enzo! Paano nalaman ng pamilya mo ang tungkol kay Miko kung hindi ko naman sinabi sa inyo? Doon na bumigay ang pag-iingat ni Enzo. Huminga siya ng malalim, hinilot ang kanyang sentido at ibinunyag ang katotohanang patahimik sa akin. Ang pondo para sa operasyon ni Miko, ang tribadong donor na nag-apruba sa heart surgery niya sa ospital. Ako yon, Joyce. Natigilan ako. Ang mga salita ay tila nabura sa utak ko. Anong sinabi mo? Ako ang nagbayad para sa operasyon ng anak natin nang madiskubre ko sa confidential medical insurance report ng Valdez Group na may batang may congenital heart disease na may kapangalan at kaparehong apelido ko sa Makati. Mahinang sabi ni Enzo, ngunit bawat salita ay tumama sa akin tulad ng martilyo. Inaakala ko na sa pamamagitan ng pagtulong ng lihim, maitatama ko kahit papaano ang pagkukulang ko noon. Pero nalaman ng ama ko, nang makita niya ang mga record, dun niya nakita ang panganib para sa nalalapit na corporate merger namin. Pinilit niya akong i-file ang injunction, Joyce. Kung hindi ko sinunod ang utos niya, ibabagsak niya hindi lamang ako kundi pati na rin ang lahat ng taong malapit sa akin. Tumitibok ng mabilis ang dibdib ko. Ang put na nararamdaman ko para kay Enzo ay biglang hinaluan ng isang kakaibang uri ng pagkabigla at pagkadismaya. Kaya pala gano'n na lamang kabilis ang pag-apruba ng ospital noon. Kaya pala may tumulong sa amin ng walang anunsyo. Kaya pala, bulong ko habang nanginginig ang mga daliri ko sa ibabaw ng mesa. Ginawa mo pang negosyo at panangga ang kaligtasan ng anak ko para sa kumpanya ninyo? Hindi ko ginawang negosyo, Joyce! Giit ni Enzo. Medyo tumaas ang boses bago binaba ng mapansing. Pinagtitinginan na kami ng mga tao sa cafe. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Kaya nga nandito ako ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Handa akong pirmahan ang lahat ng kasunduan para i-withdraw ang injunction ng ama ko. Pero kailangan nating gawin ang ADN test. Kailangan ko lang makasigurado, hindi dahil sa ayaw ko kay Miko, kundi para may legal na basehan ako para labanan ang sarili kong ama sa korte. Tinitigan ko si Enzo.
Ang mukha ng lalaking minsan kong minahal ay tila napalitan ng isang estranghero na nakakulong sa ginintuang hawla ng kanyang pamilya. Ang pag-ibig na naiwan noon ay tuluyan ng napalitan ng abo. Ngunit ang isang bagay ay nanatiling buhay. Ang pangangailangan ko na iligtas ang aking anak. Sige, sabi ko sa wakas. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Gawin natin ang ADN test bukas na bukas din. Pero tandaan mo, Enzo, kung sakaling lumabas na totoo ang hinala mo at ikaw nga ang ama, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo si Miko. At hinding-hindi ko patatawarin ang pamilya mo sa ginawa nila sa amin. Tumango si Enzo ng may mabigat na ekspresyon. Sang-ayon ako. Bukas ng umaga, sa pinagkakatiwalaang pribadong lab ng korte. Tumayo na ako at kinuha ang bag ko. Ngunit bago pa ako makatalikod at makalabas sa pinto ng kafe, muling nagsalita si Enzo sa aking likuran. Joyce, salamat sa pagkakataong ito. At patawad. Hindi na ako lumingon pa. Nagpatuloy ako sa paglakad habang sumasalubong sa akin ang malamig na ulan ng Makati, bit-bit ang desisyon na magbabago sa kapalaran naming mag-ina magpakailanman. Nasalub ako ng maliit na kwarto kung saan natutulog si Miko nang maramdaman ko ang bigat ng katahimikan pagkatapos ng ulan sa labas. 3:00 ng madaling araw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng aking anak at ang tik-tik ng lumang orasan sa dingding. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Enzo kagabi sa cafe, pakiramdam ko ay para akong lumang makina na pinilit-piliting umandar kahit pudpud na ang mga ngipin. Tinanggap ko ang kondisyon ng ADN test, hindi habil naniniwala ako sa kanila, kundi dahil yun lamang ang tanging paraan para mapilitan ng korte na iangat ang utos na pumipigil sa operasyon ni Miko. Ngunit habang nakatitig ako sa mukha ng natutulog kong anak, may kakaibang kaba na kumurot sa dibdib ko. Isang kaba na walang kinalaman kay Enzo, kundi sa mga dokumentong naiwan sa akin ng aking yumaong ina. Tumayo ako ng dahan-dahan para hindi magising si Miko. Lumapit ako sa sulok ng silid kung saan nakatago ang lumang semento sa ilalim ng aparador. Gamit ang isang kutsilyo na hiniram ko sa kusina, maingat kong binuhat ang maluwag na baldosa hanggang sa lumitaw ang kinakalawang na bakal na kahon. Ang huling pamana ni Inay Elena, ang cashing accounting clerk na naglingkod sa pamilya Valdez ng mahigit 20 taon bago siya biglang pinalayas noon. Inilapa po ang kahon sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa akin. Nang buksan ko ito gamit ang maliit na susi na nakatali sa isang lumang laso, bumungad sa akin ang mga lumang litrato naming dalawa ni Inay, ilang sertipiko ng parangal, at sa pinakailalim ay isang makapal na kwaderno na may balat na katad at mga dokumentong nakatali sa pulang laso. Huminga ako ng malalim bago binuklat ang kwaderno. Puno ito ng mga numero, pangalan, at mga code ng account na isinulat sa sariling kamay ng aking ina. May mga petsa mula 12 taon na ang nakararaan, ang panahong biglang nagbago ang buhay namin. Ang panahong pinilit kaming lumipat ng tirahan sa gitna ng gabi at pinagbantaang wag nang babalik kailanman sa Makati. Sa gitna ng mga pahina, may isang sulat kamay na tala na may markang pulang tinta. Kung sakaling mabasa mo ito, Joyce, ibig sabihin ay natagpuan ka na ng mga Valdez. Huwag kang magpapakatiwala sa kanila. Ang pondo ng mga Valdez ay hindi galing sa negosyo kundi sa sikretong pondo ng kumpanya na itinago ni Don Roberto sa mga offshore accounts sa Switzerland. Hawak ko ang mga orihinal na resibo. Ito ang nag-iisang kalasag natin kung sakaling balikan nila tayo. Nanginginig ang mga kamay ko. Kaya pala 12 taon na ang nakararaan nang malaman ni Inay na nagkikita kami ni Enzo ay bigla siyang natakot ng husto. Hindi lamang dahil sa layo ng estado ng aming buhay,
kundi dahil alam niyang ang pamilyang yon ay may tinatagong kadiliman na kailanman ay hindi dapat malaman ng iba. At ngayon, ang kahong ito ay nasa harapan ko na. Isa itong sandata, ngunit isa ring mabigat na pasanin na maairing magdala sa amin sa kapahamakan kung mahuhulog sa maling kamay. Biglang tumunog ng mahina ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mag-ingat ka sa hawak mo, Joyce. Ang bawat pahina ng kwadernong yan ay may katumbas na buhay. Nanlamig ang buon katawan ko. Agad akong lumingon sa bintana. Madilim sa labas, tanging ang ilaw ng poste sa kalsada ang nagbibigay ng malabong sinag. May nagmamanman sa amin. May nakakaalam na binuksan ko ang kahon ng aking ina. Nanginig ang mga daliri ko habang mabilis kong ibinalik ang mga dokumento sa loob ng kahon at isinara ito ng mahigpit. Ibinalik ko ito sa ilalim ng sahig at ibinalik ang baldosa sa dati nitong posisyon. Ang hininga ko ay mabigat at mabilis. Naramdaman ko ang matinding pangangailangan na ilayo si Miko sa lugar na ito, ngunit wala na kaming matatakbuhan. Ang Maynila ay tila isang malaking bitag na inihanda ng pamilya Valdez para sa amin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang araw ng ADN test ay dumating na. Sa kabila ng puyat at takot na naramdaman ko kagabi, pinilit kong mag-ayos ng sarili, isinuot ang pinakamalinis kong damit at inihanda si Miko para sa araw na ito. Nang dumating kami sa pribadong laboratory o na itinalaga ng korte malapit sa BGC, nakatayo na roon si Enzo. Mag-isa siya. Wala ang kanyang abogadong suplado, wala rin si Sofia. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, ang mukha ay seryoso at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tanda na hindi rin siya natulog ng maayos. Nang makita niya kami, lumapit siya agad. Gusto sana niyang hawakan ng balikat ni Miko, ngunit mabilis akong humakbang para harangan siya. Huwag mo siyang hawakan hanggat wala pang resulta. Ang malamig kong sabi, ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Tiningnan ako ni Enzo nang may matinding lungkot sa mga mata. Joyce, ginawa ko ang sinabi mo kagabi. Tinagyan ko ang lahat ng bantay ng kumpanya sa paligid ng ospital ninyo. Handa akong tanggapin kung anuman ang magiging resulta nito. Pero sana pagkatapos nito hayaan mo akong tulungan kang iligtas ang bata. Ang ADN test na ito ay hindi para sa tulong mo, Enzo. Sagot ko habang mahigpit kong hinawakan ang malamig na maliit na kamay ni Miko. Ito ay para patunayan sa buong mundo na ang isang katulad mo ay walang karapatang yurakan ang danggal ng isang ina. Ilang sandali pa, lumabas ang medical na tekniko at tinawag ang aming mga pangalan para sa pagkuha ng sampol. Pumasok kami sa loob ng silid ng pagsusuri ng magkahiwalay ng landas, ngunit ang bawat segundo ay tila tumitimbang ng 1 toneladang bakal sa aking dibdib. 3 araw ang hinintay namin na tila ba 3 taon ang haba. Sa bawat oras na lumilipas, ang hininga ko ay parang sinasakal ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa araw na ito, ang loob ng pribadong silid ng doktor sa tabi ng korte ay nababalot ng isang katahimikan na masakol pa sa kulog at kidlat. Nakatayo si Enzo sa tapat ng malaking bintana. Nakatanaw sa labas habang magkadikwadrong ang mga kamay at mahigpit ang pagkuyom. Ako naman ay nakaupo sa silya, mahigpit na nakahawak sa nang inginig na mga daliri, habang si Miko ay nasa labas muna ng silid, binabantayan ng isang pinagkakatiwalaang nurse. Sa gitna namin ay ang opisyal na brown envelope na may tatak ng court-appointed laboratory. Basag ang katahimikan ng basagin ito ng doktor, isang matandang lalaki na may salaming may makapal na lente. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang dokumentong nakatupi ng maayos. Binasa niya ang mga unang linya at unti-unting kumunot ang kanyang noo. Ang ekspresyon ng mukha niya ay nagpalukso sa sistema ng kabang nararamdaman ko. Doktor,
Ang bagol kong panimula. Basag ang tinig. Ano ang resulta? Inangat ng doktor ang kanyang paningin. Tumingin siya kay Enzo, pagkatapos ay sa akin. Mr. Valdez, Miss Navarro, nareto na ang opisyal at pinal na resulta ng deoxyribonucleic acid testing. Huminga siya ng malalim bago itinuloy. Batay sa mga genetic markers na sinuri ng laboratorio, ang probability o posibilidad ng biological relationship sa pagitan ni Enzo Valdez at ng batang si Miko Navarro ay... Tumigil siya sandali, at sa sandaling yon, ang mundo ko ay tumigil sa pag-ikot. Ay 0%, 0.0%. Walang anumang ugnayang genetiko sa pagitan ng sinasabing ama at ng bata. Parang binagsakan ng langit at lupa ang silid. Napatayo ako ng biglaan. Ang silya ay tumagilid at bumagsak sa sahig na may malakas na tunog. Ano ang sinabi mo? Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at puno ng matinding pagkabigla. Imposible! Pebrero nun! Wala akong ibang nakasama kundi si Enzo. Huwag kayong magsinungaling. Si Enzo naman ay dahan-dahang pumihit paharap. Ang mukha niya ay namumutla, walang bakas ng dugo, at ang mga mata niya ay nanlilisik, hindi sa galit, kundi sa isang malalim at nakakatakot na kawalan ng paniniwala. Tinitigan niya ang dokumento sa mesa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang pag-asa sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig at basag na anyo. 0%, bulong ni Enzo. Ang boses ay parang galing sa hukay. Ibig sabihin, totoo ang hinala nila. Sinungaling ka pala, Joyce? Enzo, hindi ko ginalaw ang papel na yan. Maniwala ka sa akin? Lumapit ako at akmang aabotin ang braso niya. Ngunit mabilis siyang umatras na parang nasusuklam siyang madikit sa akin. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Enzo. Ang galit na kinikimkim niya sa loob ng 11 taon ay sumabog sa wakas. Ang mukha niya ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umumbok. Nagtiwala ako sa iyo kagabi. Inaway ko ang sarili kong ama. Isinugal ko ang posisyon ko. At inisip kong biktimang ina ka lang na nagtatago sa hirap. Pero ano ito? Niloko mo ako noon pa man. Binigyan mo ako ng peking pag-asa para lang masungkit ang pangalan at tera ng pamilya ko. Hindi ko ginawa yon. Umiiyak na sigaw ko. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa aking mga mata. Enzo, isumpa ko sa buhay ng anak ko. Hindi ako kailanman pumatol sa iba. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang lalaking nakasama ko. Huwag mong idamay ang bata sa kasinungalingan mo. Ganti ni Enzo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Nandyan na ang siyensya, Joyce. Ang court-appointed lab na ito ay walang kinikilingan. Pinatunayan nito na hindi ako ang ama ng batang yan. Sinong lalaki ang niloko mo bago o pagkatapos ko, ha? Ang mga salitang iyon ay parang sampal na masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang pagtrato sa akin bilang isang sinungaling, bilang isang babaeng marumi, iyan ang pinakamasakit na parusa para sa isang ina na ibinigay ang lahat ng dangal para lamang maitaguyod ang kanyang anak ng marangal. Wala akong ibang nakasama, Enzo. Bulong ko na paluhod ako sa sahig habang humihikbi ng malalim. Ang dibdib ko ay parang pinipiga. Wala. Agad na bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Sofia kasamang abogado ni Don Roberto Valdez. Si Sofia ay may suot na ning-iti ng tagumpay. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ako na nakaluhod sa sahig. Oh my God, Enzo! Malambing ngunit may panunuya sa tinig na sabi ni Sofia habang hinahaplos ang braso ni Enzo. Sabi ko na nga ba sa'yo ang mga babaeng tulad niya ay magaling magdrama para makuha ang gusto nila. Buti na lamang at lumabas ang totoo bago pa natin nadumihan ang pangalan ng pamilya Valdez. Tiningnan ko si Sofia mula sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan kong nilingon si Enzo.
Nakatingin siya sa akin ng may halo ng awa at matinding galit. Isog tingin na nagsasabing tapos na ang lahat, na binawasaan na niya ako ng huling patak ng pagtiwala. I withdraw namin ang lahat ng tulong. Malamig na sabi ni Enzo, hindi na tumitingin ng diretso sa akin habang isinusuot ang kanyang suit jacket. At ang kaso laban sa'yo, bahala na ang mga abogado ng pamilya ko ang magpasya kung hanggang saan nila itutuloy ang panlolokong ito. Tumalikod siya at naglakad palayo kasama si Sofia at ang abogado. Ang pinto ay isinara ng may malakas na tunog na nag-iwan sa akin na nakaluhod sa malamig na sahig ng silid arugan. Ngunit sa gitna ng pagkadurog na iyon, habang pinipunasan ko ang aking mga luha at pinipilit ibangon ang aking sarili, may kakaibang lamig ang pumasok sa utak ko. Tiningnan ko ang brown envelope na naiwan sa mesa. Kinuha ko ang kopya ng resulta at sinuri ang pirma ng lab technician at ang selyo ng pagpapatunay. At doon ko napansin ang isang detalyeng nakapukaw sa aking pansin. Isang maliit na erasure at pagbabago sa serial number ng sample code, at ang pangalan ng technician na pumirma ay ang parehong tao na nakita kong kausap ni Bianca, ang ate ni Enzo, nung isang araw sa lobby ng ospital. Hindi totoo ang resulta. Peke ito. Sinadya nilang palitan ng sample para patayin ako ng tuluyan. Ang balita tungkol sa peking ADN test ay kumalat sa mga pahayagan at social media na parang mabilis na apoy sa damuhan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mukha ko ay nasa bawat front page ng mga tabloid sa Maynila. May kasamang malalaking headline na naglalarawan sa akin bilang isang sinungaling na ina at gold digger na nabuking ng siyensya. Nakatayo ako sa kusina ng aming maliit na paupahan. Pinapanood sa lumang telebisyon ang pag-uulat tungkol sa akin. Si Sofia, ang kasintahan ni Enzo, ay nagbigay pa raw ng isang eksklusibong panayam kung saan sinabi nitong dapat daw ay managot ako sa batas dahil sa panloloko sa isang kilalang pamilya. Nanay, bakit po ganyan ang sinasabi nila sa TV? Tanong ni Miko habang nakaupo sa tabi ng mesa, may hawak na maliit na lapis at papel. Sabi nila masama daw tayo. Totoo po ba na hindi ko po tatay si Tito Enzo? Nasamid ako sa sarili kong laway. Lumuhod ako sa harapan ni Miko. Hinawakan ang kanyang dalawang pisngi at pinilit na umiti kahit ang loob ko ay parang pinipiga. Huwag kang maniniwala sa napapanood mo sa telebisyon, anak. Si nanay ang magpapatunay sa iyo kung sino tayo. Ang mahalagag na yon ay ang paggaling mo. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng iba. Naiintindihan mo ba si nanay? Tumango si Miko, bagaman nakita ko ang lungkot sa mga mata ng bata. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang malakas na katok sa pinto ng paupahan. Hindi ito simpleng katok, mabilis at marahas, parang may nagpupumilit pumasok. Nang buksan ko ang pinto, 3 lalaking nakauniporme ng barangay, tanod kasama ang may-ari ng paupahan na si Aling Rosa, ang sumalubong sa akin. Ang mukha ni Aling Rosa ay namumula sa galit at hiya. Joyce, kailangan mong lisanin ang pamilya ko at ang paupahan na ito ngayon din. Sigaw ni Aling Rosa habang nakaturo sa mukha ko. Ayokong madamay ang pangalan ko sa iskandalo mo. Pinag-usapan ka na sa buong barangay. May mga reporter sa labas ng eskinita na naghahanap sa iyo. Umalis na kayo rito bago pa kami ang mapilit ang magtapon ng mga gamit nyo. Aling Rosa, maawa po kayo, nasaan po kami titira ng anak ko? May sakit si Miko. Pakiusap ko habang nanginginig ang mga kamay. Wala na akong pakialam kung nasaan kayo. Tapos na ang kontrata natin. Bibigyan ko kayo ng 2 oras para iligpit ang mga basura ninyo. Walang nagawa si Aling Rosa at ang mga tanod, kundi bantayan kami habang mabilis kong isiniksik ang mga damit namin sa loob ng 2 lumang bag. Habang naglalakad kami, palabas ng eskina, tabitbit ang mga bag
at si Miko ay nakahawak sa laylayan ng damit ko. Sinalubong kami ng mga flash ng kamera ng mga nag-aabang na reporter at vlogger. Miss Navarro! Totoo po bang pinalayas kayo dahil sa panloloko ninyo? Magkano po ang hiningi ninyo kay Mr. Valdez para tantanan siya? Sino po ba talaga ang ama ng bata? Ang mga tanong ay sulud-sulud na parang mga bala. Tinakpan ko ang mukha ni Miko at pinilit naming maglakad habang itinataboy ang mga mikropono. Sa gitna ng gulo, nakita ko sa kabilang kalsada ang isang mamahaling itim na SUV. Bumukas ang bintana nito at doon nakita ko ang malamig na mukha ni Bianca, ang ate ni Enzo, na nakatingin sa akin na may ngiti ng tagumpay bago tuluyang umandar ang sasakyan palayo. Doon ko tuluyang naintindihan ng lahat. Hindi lang ito simpleng pagkakamali ng lab. Si Bianca ang nag-utos. Siya ang pumatay sa aming pag-asa at naglagay sa amin sa pusod ng impyerno na ito. Nakarating kami sa isang maliit na pampublikong park malapit sa istasyon ng tren. Umupo kami sa isang bench habang nagsisimulang dumilim ang paligid at pumatak ang ulan. Wala kaming matutuluyan. Wala kaming pera. Ang tanging natitira sa akin ay ang bag na naglalaman ng mga damit at ang lihim na kahon ng aking ina na nakatago sa ilalim ng damit. Habang nakaupo kami roon at pinapakain ko si Miko ng natirang tinapay, kinuha ko ang cellphone ko. Hindi na ako umiyak. Ang mga luha ko ay natuyo na, napalitan ng isang matigas na batong determinasyon. Binuksan ko ang contact list at hinanap ang numerong ibinigay sa akin ni Bianca noon nang minsang magkausap kami tungkol sa kumpanya. Ang personal na numero ng isang kilalang investigative journalist sa isang malaking broadsheet sa Maynila na matagal nang nag-aabang ng mga anomalya sa pondo ng Valdez Group. Pinindot ko ang call button. Habang tumutunog ito, tiningnan ko si Miko na nakasandal sa balikat ko. Unti-unting nakatulog sa sobrang pagod. Hello? Sino ito? Ang sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ako si Joyce Navarro, sabi ko. Ang boses ko ay malamig, matatag at walang bahid ng takot. Gusto mong malaman kung saan itinatago ng pamilya Valdez ang bilyon-bilyong pisong nakaw na pondo at kung paano nila binili ang katarungan sa bansang ito? Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng dokumento, kapalit ng katarungan para sa anak ko. Ang hangin sa loob ng maliit at basement na opisina ng pahayagan ay amoy luma at kape. Ngunit para sa akin, ito na ang tanging silungan sa gitna ng unos. Nakaupo ako sa tapat ng mesa ni Mr. Benji Santos, isang batikang investigative journalist na kilala sa pagiging matapang sa pagsisiwalat ng mga anomalya ng mga korporasyon sa Makati. Inilapag ko sa ibabaw ng mesa ang lumang kahon ng aking ina. Dahan-dahan kong binuklat ang kwaderno na puno ng mga numero at ang mga orihinal na resibo ng offshore accounts na nakapangalan kay Don Roberto Valdez. Hindi lang ito simpleng kwento ng pamilya o teleserye tungkol sa pag-ibig, Mr. Santos. Ang sabi ko, ang boses ko ay matatag habang nakatitig sa mga mata ng mamamahayag. Ito ang blueprint ng pagnanakaw ng Valdez Group sa kaban ng bayan at sa mga manggagawa nila, simula pa ng panahong naglilingkod ang ina ko bilang punong clerk doon. Sinuri ni Benji ang mga dokumento gamit ang isang magnifying glass. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso at ang mga mata niya ay nanlaki nang makita ang mga selyo at pirma. Joyce, alam mo ba kung anong hawak mo rito? Bulong ni Benji, may bahagyang pang-ininig sa kanyang boses. Kung totoo ang mga resibong ito at ang mga account code na nakalagay dito, sapat na ito para buksan ang isang multi-milyong pisong investigasyon laban sa buong Valdez conglomerate. Masisira ang kasalukuyang merger nila. Paano mo nakuha ito? Pamana ito ng aking yumaong ina, sagot ko. At ginamit ito ng pamilya Valdez para pilitin akong tumahimik, para sirain ang pangalan ko at para ipagkait ang operasyon ng aking anak.
Kinuha ni Benji ang kanyang telpon at tinawagan ang kanyang editor. I-cancel mo ang ibang assignments natin ngayon. May hawak akong bomba. Mag-andam ka ng secure server para sa digital copies ng mga dokumentong ito. Ngunit habang abala si Benji sa pagtawag, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sunod-sunod na alingaw-ngaw ng mga sirena sa labas ng gusali. Ilang sandali pa, narinig namin ang marahas na pagbayo sa pinto ng basement office. Buksan ang pinto! National Bureau of Investigation! May warrant kami para sa paghahanap at pagsamsam! Ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Benji. Paano nila nalaman na nandito ka? Agad-agad! Napalunok ako ng laway. Ang utak ko ay mabilis na nagproseso. Walang ibang nakakaalam na pupunta ako rito kundi ang taong nagmamanman sa bawat galaw ko. Si Bianca. O kaya ay ang sistema ng surveillance ng pamilya Valdez na nakakabit sa bawat galaw ko sa Makati. Mr. Santos, itago niyo ang mga kopya sa ilalim ng sahig. Huwag niyong ibigay ang mga orihinal kahit kanino. Ang mabilis kong sabi habang isinasara ang kahon at ibinibigay sa kanya. Bago pa makakilo si Benji, bumigay ang pinto. Pumasok ang ilang tauhan ng NBI kasama ang isang opisyal na may dalang court order at sa likuran nila ay nakangiting pumasok si Ati Salazar, ang punong abogado ng pamilya Valdez. Magandang gabi, Miss Navarro. Nakangising bati ng abogado habang umiikot ang tingin sa maliit na opisina. Nagulat ba kayo? Ang pagtatago ng mga ninakaw na dokumento ng kumpanya at ang pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa isang korporasyon ay isang mabigat na krimen. Inutusan kami ng korte na sakupin ang lahat ng ebidensyang iyan. Hindi ninyo pagmamay-ari ang mga dokumentong yan. Ninakaw at kinubli ng pamilya ninyo ang mga ebidensyang yon para pagtakpan ng korupsyon. Sigaw ko habang tumayo at hinarangan ang mesa ni Benji. Manahimik ka, babae? Malamig na utos ng abogado. Kunin ang kahon. 2 tauhan ng NBI ang lumapit para agawin ang kahon kay Benji, ngunit hinarangan sila ng mamamahayag. May karapatan ng mamamahayag na protektahan ang kanyang mga pinagkukunan ng impormasyon. Wala kayong karapatang i-arrest. Rin ang mamamahayag na yan dahil sa pag-iingat ng mga nakaw na dokumento ng korporasyon. Utos ng abogado. Nang makita kong aagawin na nila ang kahon na naglalaman ng tanging alaala at patunay ni inay, nakaramdam ako ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kaguluhang yon, biglang bumukas ang isa pang pinto sa likod ng opisina. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at jacket, gulo ang buhok, at hingal na parang galing sa pagtakbo. Si Enzo. Itigil ninyo ito! Ang sigaw ni Enzo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong basement, sapat para mapatigil ang mga tauhan ng NBI. Lumingon ang abogado ng may gulat. Sir Enzo, ano po ang ginagawa ninyo rito? Utos ito ni Don Roberto para mabawi ang mga dokumento ng kumpanya laban sa magnanakaw na ito. Hinarap ni Enzo ang abogado. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng isang galit na hindi ko pa nakita kailanman. Lumapit siya at kinuweyuhan ng abogadong nagulat sa kanyang ginawa. Huwag mong utusan ang mga tauhan ng gobyerno gamit ang pangalan ng ama ko nang walang pahintulot ko. Sigaw ni Enzo sa mukha nito. Akala niyo ba hindi ko alam? Akala niyo ba habang buhay akong magiging sulod-suluran sa mga kasinungalingan ninyo? Inutos niyo kay Bianca na truhin ang ADN test. Inutos niyo ring palabasin na magnanakaw si Joyce para lang itago ang bilyon-bilyong pisong pondo na ibinulsa ng matanda. Natigilan ng buong silid. Si Ati Salazar ay namutla. Sir Enzo, hindi po totoo ang sinasabi ninyo. Huwag kang magsinungaling sa akin! Binitawan ni Enzo ang abogado at lumingon sa akin. Ang mga luha ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Joyce, patawarin mo ako. Nabulag ako. Pinaniwala nila ako na niloko mo ako pero nadiskubre ko ang kopya ng transaksyon ng lab kung saan pinalitan ni Bianca ang sample ng ADN ni Miko. Tinitigan ko si Enzo. Ang sakit na naramdaman ko nung nakaraang araw ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ang pagdating niya rito, ang pagsuway niya sa sarili niyang pamilya sa harap ng mga awtoridad ay nagpakita ng isang pagbabago. "Huli na ang lahat, Enzo," sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit may matinding bigat. Pinili mong maniwala sa kanila noon. Ngayon, hayaan mo kaming tapusin ito sa sarili naming paraan. Ang malamig na simoy ng gabi sa labas ng basement office ay tila ba humihigop ng huling init mula sa aking katawan. Nakatayo si Enzo sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang kapatawaran na hindi ko madaling maibigay. Ngunit walang oras para sa emosyon ngayon. Ang mga tauhan ng NBI at ang abogadong bayaran ng pamilya Valdez ay nag-uumpisang kumilos muli. Mr. Valdez, sumunod lang kami sa utos ng Board of Directors. Depensa ni Aris Salazar habang inaayos ang kanyang kuwelyo. Kung pipigilan ninyo ang pag-aresto at pagsamsam ng mga ebidensyang ito, madadamit kayo sa kasong obstruction of justice. Wala akong pakialam sa Board of Directors ninyo. Sigaw ni Enzo, hinarangan ng mesa kung saan naroon ang kahon ng aking ina. "Kung gusto ninyong kunin ang mga dokumentong yan, dumaan muna kayo sa akin." Hinawakan ko ang braso ni Enzo at hinila siya pabalik ng bahagya. "Huwag, Enzo. Huwag mong dungisan ang sarili mo para sa kanila," ang sabi ko ng may diin. Tumingin ako kay Benji Santos na mabilis na naglipat ng mga digital files sa isang secure flash drive at ibinigay ito sa akin ng palihim. "I-save mo ang mga kopya, Benji. Yun ang mahalaga." Bago pa makalapit ang mga tauhan ng NBI para sa pilitang kunin ang kahon, mabilis akong dumapa at kinuha ang flash drive habang si Benji naman ay sumigaw sa mga awtoridad. "May karapatan kayong kumuha ng mga pisikal na dokumento kung may kaukulang selya ng hukuman ang warrant na yan. Ang warrant ninyo ay para lamang sa company records, hindi para sa personal property ng pamilyang ito." Natigilan ang opisyal ng NBI. Tiningnan niya ang warrant at napagtantong tama ang sinabi ng mamamahayag. Ang utos ay para sa mga dokumento ng korporasyon, hindi sa lumang kahon ng pamilyang Navarro. "Sige," malamig na sabi ng abogadong si Ati Salazar habang masama ang tingin sa amin. "Kunin ninyo ang gusto ninyong dalhin na yon, pero tandaan ninyo, ang mga Valdez ang nagmamay-ari sa mga korte at sa mga kalsada ng Maynila. Hindi ko makakatakas." Nang makaalis ang mga ito, kasama ang ilang kopya ng papel, naiwan kaming tatlo sa loob ng tahimik na opisina. Hinihinga si Enzo, habang ako naman ay mahigpit na niyakap ang flash drive sa loob ng aking bulsa. "Joyce, kailangan nating umalis dito," mabilis na sabi ni Enzo habang lumalapit sa akin. "Alam na ni Don Roberto at ni Bianca na may hawak kayong ebidensya. Papunta na rito ang mga tauhan nila para saktan kayo. Hindi na ligtas ang Maynila para sa inyo ni Miko." "At sa tingin mo saan kami ligtas, Enzo?" tanong ko nang may mapait ng ngiti. "Sa inyo? Sa pamilya mong nagpapakain sa kasinungalingan at pera?" "Hindi," sagot ni Enzo. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. "Sa ospital kung saan nakaratay si Miko. Kasalukuyan kong inililipat ang anak natin sa isang secure medical facility sa ilalim ng proteksyon ng aking sarili at ng mga kaibigan kong doktor na hindi hawak ng Valdez Group. At ang operasyon niya, mangyayari na bukas ng umaga." Nanlaki ang mga mata ko. "Anong sinabi mo? Ang operasyon ni Miko?" "Oo," sagot ni Enzo habang hinawakan ang aking mga balikat ng may banayad na diin. "Binenta ko ang lahat ng personal kong assets, ang mga kotse ko,
ang mga shares ko sa labas ng kumpamilya at ang mga ipon ko sa ibang bansa. Sapat na yon para bayaran ang buong operasyon at ang post-surgery care niya nang hindi umaasa sa pondo ng Valdez Group. Joyce, ginawa ko ito hindi para patawarin mo ako agad, kundi para patunayan na handa akong maging ama kahit mangulan pa ako ng lahat. Tinitigan ko si Enzo. Ang yabang at ang malamig na anyo ng isang mayaman na tagapagmana ay tuluyang nawala. Ang nakatayo sa harapan ko ngayon ay isang lalaking handang sumugal sa sarili niyang pamilya para sa amin. Subalit bago pa kami makalabas ng gusali, tumunog ng malakas ang cellphone ko. Isang tawag mula sa nurse na nagbabantay kay Miko sa PGH. Hello, Miss Navarro! Diyos ko, tulungan ninyo kami! Ang nanginginig at umiiyak na boses ng nurse sa kabilang linya. May mga lalaking nagpanggap na doktor ang pumasok dito sa silid ni Miko. Pilit nilang inilalabas ang bata. Sabi nila ay ililipat daw sa ibang ospital sa utos ng pamilya Valdez. Ngunit hinila nila ang oxygen tube. Tulungan ninyo kami. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang dibdib ko. Nanigas ang buong derkatawan ko at ang cellphone ay halos malaglag mula sa aking nang inginig na mga kamay. Miko! Sigaw ko sa telepon. Joyce? Ano nangyari? Tanong ni Enzo nang mapansin ang pagbabago ng mukha ko. Si Miko. Kinuha nila si Miko. Umiiyak kong sigaw habang pinaghahampas ang dibdib ko sa sobrang sakit at taranta. Nasa panganib ang anak ko. Ang takbo ko sa kahabaan ng koridor ng ospital ay parang isang bangungot na walang katapusan. Ang mga yabag namin ni Enzo ay sabay na umaalingaw na habang hinahabol namin ang bawat segundo. Nang buksan namin ang pinto ng silid kung saan nakaratay si Miko, ang nadatna namin ay isang gulo. Ang kama ay bakanteng-bakante, ang mga kagamitan ay nakakalat, at ang nurse ay nakaupo sa sahig, hawak ang dugong ulo dahil sa pagpalo sa kanya. Kinuha nila siya. Hikbi ng nurse habang itinuturo ang pinto sa likod na naguugnay sa fire exit. Mga tauhan ni Don Roberto, sabi nila kung hindi raw tayo titigil sa paghahanap ng ebidensya, ang anak mo ang magbabayad. Miko! Sigaw ko, ang boses ko ay basag na basag habang tumatakbo papalabas ng fire exit. Nasa likuran ko si Enzo. Ang mukha ay galit na galit at namumula sa matinding poot. Joyce, tawagin mo ang mga pulis. Ako na ang hahabol sa kanila. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa parking lot ng ospital kung saan nakita naming umaandar palayo ang isang itim na van na walang plaka. Walang pinag-usapan kundi ang kaligtasan ng aking anak. Hindi ko alintana ang ulan, ang putik, o ang mga sasakyang bumubusina habang sumasakay ako sa kotse ni Enzo na mabilis naming pinatakbo para habulin ang itim na van. Ang puso ko ay parang gusto ng kumalas sa aking dibdib sa bawat pag-ikot ng gulong. Sa bawat minutong lumilipas, alam kong mas lalong nang anganib ang buhay ni Miko dahil sa kawalan ng oxygen at sa sakit sa puso nito. Sinundan namin ang van hanggang sa isang abandonadong bodega sa tabi ng pantalan sa Tondo. Isang madilim at maalikabok na lugar kung saan walang makakarinig sa aming mga sigaw. Pagbaba namin ng sasakyan, dahan-dahan kaming pumasok sa malaking gate ng bodega. Madilim sa loob, tanging ang sinag ng buwan na tumatagos sa sirang bubong ang nagbibigay ng kaanting liwanag. "Nandito kayo, ha?" Ang pamilyar at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Mula sa dilim, lumabas si Don Roberto Valdez, nakasuot ng kanyang mamahaling coat, kasama ang 2 tauhang may hawak na baril, at si Bianca na nakang-isi habang naninigarilyo sa isang sulok. At sa gitna nila, nakagapos sa isang lumang silya at walang malay, si Miko. "Miko!" Sigaw ko at akmang tatakbo palapit sa aking anak. Ngunit itinutok ng isang gwardiya ang baril sa direksyon ko. "Huwag kang gagalaw, Joyce. O ang anak mo
ang unang mauubusan ng hininga ngayong gabi. Ang sabi ni Don Roberto nang may kalmado ngunit nakakatakot na boses. Tumingin siya kay Enzo. At ikaw? Ikaw na walang utang na loob na anak, mas pinili mo pa ang isang babaeng galing sa putik kaysa sa sarili mong pamilya at imperyo. Itigil mo na ito, Itay! Sigaw ni Enzo. Ang mga mata ay nagniningning sa galit habang dahan-dahang lumalapit para protektahan ako. Tapos na kayo! Hawak na namin ang mga resibo ng offshore accounts at ang ebidensya ng pag-true ninyo sa ADN. Sumuko na kayo! Tumawa ng malakas si Don Roberto, isang tawa na puno ng kayabangan. Mga ebidensya? Sa tingin mo ba, Enzo, ang mga piraso ng papel na yon ay may bisa laban sa akin? Lahat ng wes at prosecutor sa syudad na ito ay kumakain sa kamay ko. At tungkol sa batang yan, itinuro niya si Miko na nakayuko at walang malay. Siya ang magiging kabayaran para matuto kang sumunod sa iyong ama. Habang abala si Don Roberto sa pakikipag-usap kay Enzo, nakita ko si Bianca na lumapit kay Miko at inilapit ang dulo ng isang nakasinding sigare, yung malapit sa braso ng bata para gisingin ito sa pamamagitan ng sakit. "Huwag mong saktan ang anak ko!" sigaw ko. Sa tindi ng galit, nawala na ako ng takot. Binuhat ko ang isang mabigat na bakal na tubo na nakalagay sa sahig sa tabi ko. At habang abala si Don Roberto, buong lakas akong tumakbo patungo sa kanila. "Joyce, wag!" sigaw ni Enzo. Ngunit huli na ang lahat. Nang akmang susugudin ko ang gwardiya para agawin si Miko, pumutok ang baril. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bodega at naramdaman ko ang isang matinding apoy at kirot sa aking balikat. Ang sakit na pumutok sa aking balikat ay parang naglalagablab na apoy na bumaon ng malalim sa aking laman. Natumba ako sa malamig at maalikabok na semento ng bodega, habang ang dugo ay mabilis na kumalat at bumasa sa aking lumang damit. Ngunit mas malakas kaysa sa sakit ng aking sugat ay ang sigaw ni Enzo, isang sigaw ng isang lalaking tuluyan nang nawala ng bait sa harap ng kawalan ng katarungan at sa panganib na kinakaharap ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, hindi na inisip ni Enzo ang sarili niyang kaligtasan. Sumugod siya sa gwardiyang may hawak ng baril. Sa gitna ng dilim at alikabok, ang dalawang lalaki ay nagpuno sa sahig sa isang matinding pagbubuno. Ang tunog ng mga kamaong tumatama at ang kalampag ng mga bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan ng bodega. Si Don Roberto ay napaatras at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang malamig at aroganteng muka ay nabalutan sa wakas ng tunay na takot. Ngunit bago pa man makabangon ng gwardiya mula sa pagbagsak, ang malalaking bakal na pinto ng bodega ay marahas na nabuksan. Ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ng National Bureau of Investigation ay sumambulat sa loob ng madilim na silid. Ang mga sirena ay umaangil ng malakas at ang mga boses ng mga awtoridad ay umalingaw-naw habang nakatutok ang napakaraming baril sa mga tauhan ni Don Roberto. Kasabay ng mga awtoridad ay pumasok si Benji Santos. Hawak ang kanyang kamera na nagre-record at nagse-stream ng live sa buong bansa sa pamamagitan ng internet. Si Bianca na nakatayo pa rin sa tabi ng aking anak ay namutla nang makita ang mga pulis. At nang marinig niyang pilit siyang itinuturo ni Don Roberto sa mga awtoridad bilang nag-iisang utak sa pagdukot at sa pagtrato sa mga dokumento para lamang iligtas ang sarili nitong pangalan, ang takot sa mukha ni Bianca ay pinalitan ng matinding pot at paghihigante. Kinuha ni Bianca ang kanyang sariling telepono at iniharap ito sa mga awtoridad at sa kamera ni Benji. "Huwag ninyo akong ituturo, Itay," sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay basag sa galit at pait. "Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa kumpanyang ito, pero handa mo akong itapon para lang sa sarili mong kaligtasan? Pulis, narito ang lahat ng mga audio recording
At resibo na nagpapatunay na si Don Roberto mismo ang nag-utos sa akin na truhin ang ADN test at ibulsa ang bilyon-bilyong pondo ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay naging huling pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Don Roberto Valdez. Sa harap ng mga kamera ng media at sa mga opisyal ng batas, ang tinitingalang milyonaryo ng Makati ay pinagpapatong ang mga kamay at pinusasan sa gitna ng kanyang sariling kasamaan. Ang kanyang imperyo ay tuluyan ng bumagsak sa mismong gabi na yon. Mabilis ang sumunod na mga kaganapan. Isang ambulansya ang mabilis na nagdala sa amin ni Miko pabalik sa pampublikong ospital. Sa loob ng sasakyan, kahit nanginginig ako sa matinding sakit ng aking sugat sa balikat at nawawalan na ng dugo, hindi ko binitawan ang malamig na kamay ng aking anak. Si Enzo ay nakaluhod sa tabi ko. Hawak ang isa ko pang kamay. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak habang pinapahiran ang dugo sa aking mukha. Kaya mo yan, Joyce. Pakiusap, humawak ka sa akin. Bulong ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pakiusap at pagsisisi. Lalaban tayo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan muli. Pagkarating namin sa ospital, si Miko ay agad na inilipat sa operating room sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Mendoza at ng pinakamagagaling na surgeon na binayaran ni Enzo gamit ang kanyang sariling natitirang pera. Ako naman ay mabilis na dinala sa katabing silid para gutin ang sugat ng baril sa aking balikat. 3 mahahabang oras ang lumipas. Ang bawat minuto ay tila 1 taon ng paghihintay. Nang makalabas ako sa emergency room na may balot na bandage ang aking balikat at nakakabit ang IV line, nakita ko si Enzo na nakaupo sa bench sa labas ng operating room. Ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit, may marka ng aking dugo at alikabok mula sa bodega. Wala nang bakas ng mayamang tagapagmana ng Valdez Group sa kanyang anyo. Ang nakatayo lamang doon ay isang lalaking basag. Nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa pulang ilaw ng silid operasyon. Biglang namatay ang ilaw ng operating room. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Mendoza. Inalis ng doktor ang kanyang surgical mask at sa kanyang napagurang mukha ay lumitaw ang isang malawak at maaliwalas na ngiti. "Miss Navarro? Mr. Valdez?" Sabi ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng kaginhawahan. Ang operasyon ay isang ganap na tagumpay. Ang repaired heart valve ni Miko ay gumagana na ng maayos. Ang kanyang vital signs ay stable na at ligtas na siya sa panganib. Napaluhod ako sa sahig ng pasilyo. Ang mga luha ng matinding kagalakan at pagpapasalamat ay tuluyan ng bumuhos mula sa aking mga mata. Ang lahat ng gabi ng pagpupuyat sa call center, ang lahat ng pangaalipusta at sakripisyo ay nagkaroon na ng katarungan. Ang aking anak ay mabubuhay. Habang nakaluhod ako, lumapit ang isang kinatawan ng National Forensic Institute na kasama ng mga pulis. May hawak siyang panibagong opisyal na sobre mula sa ikalawang ADN test na isinagawa ng may kasamang mahigpit na seguridad ng gobyerno. "Miss Navarro, narito na ang pinal at independenteng resulta mula sa NBI Forensic Laboratory," sabi ng opisyal. Kinukumpirma nito na si Enzo Valdez ay siyang tunay na biological father ng batang si Miko Navarro na may 99.99% degree of certainty. Tiningnan ni Enzo ang papel, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Walang sigaw ng tagumpay sa kanyang mukha, kundi isang malalim na paggalang at matinding hiya para sa lahat ng maling pagdududa na ipinataw niya sa akin noon. Nang sumunod na araw, ang mga pahayagan at balita sa TV ay puno ng ulat tungkol sa pag-aresto kay Don Roberto at Bianca Valdez dahil sa kasong korupsyon, kidnapping at falsification of public documents. Ang Valdez Group ay dumaan sa matinding pagsubok at ang kanilang merger ay tuluyan ng nakansela. Si Enzo ay formal na nagsumite ng kanyang pagre-resign sa lahat ng posisyon sa kumpanya,
tinalikuran ng kanyang pamana, at ibinigay ang natitirang sariling pondo para sa mga biktima ng ilegal na transaksyon ng kanyang ama. Pagkalipas ng 2 araw, habang si Miko ay tahimik na nagpapahinga sa kanyang malinis na silid sa ospital, lumabas ako sa balkon ay ng pasilyo para makasinghot ng sariwang hangin. Naka-arm sling pa rin ako, ngunit ang pakiramdam ng kalayaan sa aking dibdib ay mas magaan kaysa kailanman. Lumapit si Enzo at tumayo sa tabi ko. Wala na siyang suot na mamahaling suit o mamahaling relo. Nakasuot lamang siya ng simpleng kamiseta at ang kanyang mukha ay payak, ngunit may katapatan. Nakausap ko na ang mga abogado. Mahinang panimula ni Enzo, nakatanaw sa tanawin ng Maynila sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Lahat ng natitirang ari-arian na nasa pangalan ko ay naisalin ko na para sa trust fund ni Miko at para sa mga legal fees ng kaso ng ama ko. Wala na akong natitirang yaman o titulo, Joyce. Lumingon ako sa kanya ng may kahinahunan. Hindi kailanman ang yaman mo ang kailangan namin, Enzo. Tumango si Enzo. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na kababaang loob sa kanyang mga mata. Alam ko, at natutunan ko na yon sa pinakamasakit na paraan. Handa akong lumayo kung yon ang ibig mo para sa katahimikan ninyo ni Miko. Pero kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay ng anak natin. Hindi bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang simpleng tao na kailangang magsikap araw-araw para maging karapat-dapat na maging ama niya. Tinitigan ko si Enzo. Ang galit at pait sa aking puso ay pinalitan na ng isang malalim na kapayapaan. Ngunit hindi ako mabilis na papasok sa lumang betag. Ang pagiging ama ay hindi nabibili ng pera o naibabalik ng isang hiling, Enzo. Ang mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay puno ng danggal. Kailangan mong patunayan yan sa bawat araw na darating. Magmula sa ibaba. At magsisimula tayo bilang 2 taong nagrerespetuhan para sa ating anak. Isang maliit, ngunit tapat na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Enzo. Salamat, Joyce. Sapat na sa akin ang pagkakataong yon. Araw ng Sabado, 6 na buwan ang nakalipas mula noong gabing yon sa bodega. Ang sikat ng araw sa hapon ay malamig na lumalagos sa mga sanga ng puno sa isang maliit na park sa Makati. Sa malawak na damuhan, si Miko ay masayang tumatakbo habang nakikipaghabulan sa ilang mga bata. Ang kanyang mga pisingi ay kulay rosas at malusog, at ang kanyang paghinga ay pantay at malalim, isang buhay na patunay ng tagumpay ng kanyang operasyon at ng milagrong ipinagkaloob ng katarungan. Nakatupo ako sa isang kahoy na bench sa ilalim ng punong mangga. Pinagmamasdan ng aking anak habang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Ang balikat ko kung saan bumaon ang bala noon ay gumaling na, bagaman may naiwang maliit na hilom na nagpapaalala sa akin ng laban na aming pinagdaanan. Ngunit mas malaki kaysa sa hilom sa aking balat ay ang pagbabago sa aking kaluluwa. Hindi na ako ang takot at desperadang ina na nagtatago sa dilim ng gabi. Ako na ngayon ay isang babaeng nakatayo ng matatag, may sariling trabaho bilang opisyal na team leader sa aming call center at iginagalang ng bawat taong nakakakilala sa akin. Narinig ko ang pamilyar na mga yabag sa damuhan. Lumingon ako at nakita si Enzo na naglalakad palapit. Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt at jeans, bit-bit ang bag sa paaralan ni Miko at isang maliit na kahon ng paboritong merienda ng bata. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho bilang isang junior systems consultant sa isang maliit na kumpanya ng teknolohi sa lungsod ng Quezon. Ang kanyang dating buhay bilang mayamang tagapagmana ng Valdez Group ay pinalitan na ng isang simpleng buhay na may tunay na kagalakan at pagsisikap. Nang makita ni Miko si Enzo, huminto ang bata sa pagtakbo at kumaway ng may malawak na ngiti. "Tito Enzo! Narito ka na pala?" Sigaw ni Miko bago mabilis na tumakbo palapit sa amin.
Lumuhod si Enzo sa damuhan para salubungin ang bata. Bago pa man magsalita si Enzo, dahan-dahang kinuha ni Miko ang kamay ng kanyang ama at inilapat ito sa kanyang noo. Isang pagmamano ng paggalang at pagtanggap na nagpaiyak kay Enzo nung unang beses niyang ginawa ito 3 buwan ang nakararaan. Kamusta ang klase mo ngayong linggo, Miko? Tanong ni Enzo habang inaabot ang bote ng tubig sa bata at pinapahira ng pawis sa nito. Mataas po ang nakuha ko sa math, Papa Enzo. Sabi ni teacher, magaling daw po ako sa mga numero katulad ninyo. Masayang balita ng bata. Nakita ko ang bahagyang pang-inginig ng mga labi ni Enzo sa tuwa nang marinig ang salitang yon. Tumingin siya sa akin ng may malalim na pagpapasalamat at tumango ako ng may banayad na ngiti. Nang bumalik si Miko sa paglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan, umupo si Enzo sa tabi ko sa bench. Ngunit nagpanatili siya ng sapat na distansya bilang paggalang sa ranhik na itinakda ko sa aming dalawa. Sa nakalipas na mga buwan, linggo-linggo kaming dumadalo sa mga counseling session para sa pamilya para matutunang bumuo ng isang malusog na ugnayan para sa pagpapalaki kay Miko. Si Enzo ay hindi kailanman gumamit ng pera o mamahaling regalo para makuha ang loob ng bata. Sa halip, naroon siya sa bawat pagsusulit, sa bawat pagkuha ng card sa paaralan, at sa bawat simpleng hapon ng Sabado sa parke. Nakausap ko ang doktor ni Miko kanina. Panimula ni Enzo. Ang kanyang boses ay maayos at mahinahon. Sinabi niyang ang kanyang recovery ay napakaganda. Pwede na siyang sumali sa mga simpleng sports sa paaralan sa susunod na buwan. Mabuti kung ganoon, sagot ko habang nakatitig sa aking anak. Yon ang pinakapangarap niya noon pa man, ang makakilos tulad ng ibang mga bata nang hindi nahihirapan. Lumingon si Enzo sa akin. Ang kanyang mga mata ay tapat at walang bahid ng pagpapanggap. Joyce, gusto ko lang magpasalamat muli. Sa kabila ng lahat ng sakit na naidulot ng pamilya ko sa'yo, binigyan mo pa rin ako ng pagkakatao maging bahagi ng buhay ng anak natin. Tinitigan ko ang lalaking nasa tabi ko. Ang dating taong pumatol sa kagustuhan ng kanyang ama at natakot sa opinyon ng lipunan ay pinalitan na ng isang lalaking may sariling paninindigan at kakayahang magmahal ng may kababaang loob. Hindi ko ginawa ito para sa iyo, Enzo. Ang mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay puno ng kapayapaan. Ginawa ko ito para kay Miko. Karapatan ng anak ko na magkaroon ng isang amang buo ang pagkatao at marunong magpakumbaba. At para sa akin, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa galit para makatayo tayo ng marangal sa kasalukuyan. Tumango si Enzo ng may malalim na pag-unawa. Naintindihan ko at maghihintay ako gaano man katagal ang kailanganin para mapatunayan kong karapat-dapat ako sa tiwala mo muli. Habang lumulubog ang araw sa kalangitan ng Maynala at nagpapadala ng ginintuang liwanag sa buong park, tumayo kami at tinawag si Miko. Sa aming paglalakad patungo sa kalapit na simbahan ng Quiapo para magpasalamat, dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin. Hinawakan ko ang maliit na pendant na nakasabit sa aking leeg, ang lumang kwintas ng aking ina na naitabi ko. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib na tila ba ang aking ina ay nakatayo sa aming piling, nakatitig mula sa langit at nakangiti ng may pagmamalaki. Nalaman ko na sa wakas ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng bilyon-bilyong pondo o malaking pangalan sa lipunan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang protektahan ng iyong anak sa gitna ng matinding dilim, ang pagtatanggol sa iyong danggal ng walang kompromiso, at ang paghakbang patungo sa isang bagong bukas na nakatayo sa sarili mong mga paa. Nakahawak si Miko sa aking kanang kamay, at sa kanyang kaliwa ay nakahawak si Enzo. Habang naglalakad kami sa maaliwalas na kalsada ng Maynala,
Napatingin ako sa kalangitan. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na banta, kundi isang magandang pangako na handa kong harapin ng may buong danggal at pag-asa.